Naglaban ang mag-ama. Nang bigla na kontrol ng anak ang Ten Rings, ngunit ginamit ni Shang-Chi ang mga teknik ng kanyang ina upang itutok pabalik ang mga ito na kinokontrol ang mga singsing. Sa 5 singsing bawat isa, pantay na magkatunggali sina Wenwu at Shang-Chi at lumalala ang labanan. Walang babala, isa sa pinakamakapangyarihang sistema ng sandata sa kalawakan ay matatagpuan sa ibang universo. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe. Walang nakakaalam ng pinagmulan nito o kung paano man lang ito nagsimula. Gayunpaman, ang isa Zero Rings ay isang makapangyarihang instrumento na nagbibigay sa nagmamay-ari nito ng walang hanggang buhay at lakas. Si Wenwu, isang taong sakim sa kapangyarihan at bihasang martial artist, ay natagpuan ang sandatang ito at ginamit ito upang sakupin ang mga imperyo. Dahil sa isa Zero Rings, nagawang wasakin ni Wenwu ang buong hukbo ng mag-isa at pinamunuan ang pinakamalakas na puwersa militar na nakita ng mundo. Pinangalanan niya ang kanyang hukbo na isa Zero Rings Organization, isang grupo na puno ng mga espiya, mandirigma, at mga assassins. Sa loob ng 1,000 taon, si Wenwu at ang kanyang hukbo ay sekretong gumagalaw, nagpabagsak ng pamahalaan at inaangkin ang kayamanan. Matapos sakupin ng leader ng isa Zero Rings ang karamihan ng mundo, nalaman niya ang tungkol sa talo, isang nayon na nakatago sa isang mahiwagang kagubatan. Ayon sa mga alamat, ang talo ay tahanan ng mga nilalang mula sa kwento at may magagaling na mandirigma na nagsasanay ng isang estilo ng martial arts mula sa mga gods. Mapaghangad ng kapangyarihan, nagpasya si Wenwu na hanapin at sakupin ang nayon na ito. Iminungkahi ng kanyang mga tauhan na unahin muna ang pagsaliksik sa lugar, ngunit iginiit ng mayabang na lider na pumunta kaagad. Nang hapon na yon, si Wenwu at ang kanyang mga gwardya ay nagmamaneho sa mahiwagang kagubatan sa paghahanap sa talo. Ilang minuto sa paglalakbay, nagsimula itong gumalaw at nakulong sila rito. Nang walang babala, biglang lumitaw ang mga puno mula sa wala, hinaharang ang kanilang daraanan. Binilisan ang driver upang makaiwas, ngunit hindi niya namamalayang babagsak sila sa isang bangin, habang si Wenwu ay tumalon palabas ng kotse para makatakas. Ang isang normal na tao ay ituturing ang aksidente bilang babala upang umatras. Gayunpaman, ang pinuno ng isa Zero Singsing ay may ibang plano. Ipinagpapatuloy niya ang paglalakbay ng naglalakad at natagpuan ang kanyang sarili sa isang magandang hardin kasama si Li, isang nakamaskarang tagapangalaga na nakatayo sa gitna. Iniutos ni Wu na pahintulutan siyang makapasok sa talo. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Li at iginiit na lisanin niya ang kagubatan. Siyempre, hindi tinatanggap ni Wenwu ang hindi bilang sagot at nagpasya siyang labanan siya. Binabato niya ng kanyang mga singsing si Li, ngunit ang tagapag-alaga ay mahusay na nakakaiwas at tinanggal ang kanyang maskara. Lumalabas na si Li ay isang magandang babae at agad na nahulog si Wenwu sa kanyang kagandahan. Gayunpaman, determinado ang mananakop na makamit ang kanyang layunin anumang paraan at ipinagpapatuloy ang laban. Pinili ni Wenwu ang labanan sa malapitan at umatake kay Li, ngunit mas bihasa sa pakikipaglaban ang tagapag-alaga at naging kalamangan sa kanya. Sinubukang muli ni Wenwu na batuhin gamit ang kanyang mga singsing, ngunit sa pagkakataong ito ay ginamit ni Li ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang ibalik ang mga ito sa kanya. Tumama si Wenwu sa isang puno at malapit nang bumangga ang kanyang ulo sa lupa nang kontrolin ni Li ang hangin, ligtas siyang bumagsak sa putikan. Ilang linggo matapos ang laban, naglalaan ng oras si Wenwu at Li magkasama at nagmahalan. Humingi ang tagapangalaga ng pahintulot na manirahan kasama ang kanyang bagong mahal, ngunit itinuring ng mga matatanda na hindi karapat-dapat si Wenwu at tinanggihan ang kanyang kahilingan. Sa huli, napilitan si Li na iwan ang nayon at nagretiro si Wenwu sa kanyang mga singsing. Nagpasya ang mag-asawa na mamuhay ng payapa at nagkaroon ng 2 anak, isang anak na lalaki na si Shang-Chi at ang kanyang kapatid na babae na si Xialing. Mula pagkabata, ikinukwento ni Li kay Shang-Chi ang mga kwento tungkol sa talo. Ipinapakita ng mga tao sa nayon ay may kapangyarihan mula sa mahika ng isang dragon na tinatawag na dakilang tagapangalaga. Binigyan ni Li ang bawat isa ang kanyang mga anak ng isang kwintas na esmeralda na ipinaliwanag na gagabay sa kanila pauwi sa tuwing sila ay maliligaw. Sa kabila ng pag-abandona ni Wenwu sa kanyang lumang buhay, bumabalik ang kanyang madugo at mapait na nakaraan upang habulin siya nang ang isang gang na kanyang pinagsamantalahan ay maghiganti. Sinalakay nila ang kanyang bahay at natagpuan si Li at ang kanyang mga anak na mag-isa sa loob. Pinapadala ni Li sina Shang-Chi at Xialing sa loob at mag-isa niyang hinarap ang higit sa 100 lalaki. Nang dumating si Wenwu sa bahay, natagpuan niya ang mga bangkay na nakakalat sa paligid at si Shang-Chi na nakaluhod sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang asawa. Lubhang nabigla at nangulila, bumalik si Wenwu sa kanyang buhay ng pananakop at muling sinuot ang isa Zero Singsing. Nais ng tagapanakop na maghiganti at hinahabol ang mga lalaking responsable sa atake. Gayunpaman, nahihirapan siyang mahanap ang kanilang pinuno. Sa mga susunod na taon, si Wenwu ay nagbabago mula sa pagiging mapagmahal na ama tungo sa pagiging malupit na tirano. Pinipilit si Shang-Chi na sumailalim sa pinakamakarahasang pagsasanay bilang isang mamamatay tao.
Mula sa 7 taong gulang, ang batang lalaki ay nag-ensayo ng mga diskarte sa martial arts at nagiging mapanganib na mandirigma bago pa man siya magbinata. Samantala, si Xialing ay napapabayaan dahil hindi pinapayagan ang mga babae sa organisasyon ng isa Zero Rings. Gayunpaman, hindi niya hinahayaan iyon na humadlang sa kanya at nagsasanay upang maging isang bihasang mandirigma sa kanyang sarili. Nang umabot si Shang-Chi sa 14 na taon, ipinadala siya ni Wenwu sa kanyang unang misyon bilang mamamatay tao. Ipinahayag ng tagapamahala ng isa Zero Rings na natagpuan niya ang pinuno ng singsing na responsable sa pagkamatay ni Li at ipinadala si Shang-Chi upang kitilin ang kanyang buhay. Bago siya umalis, pinangako ni Shang-Chi kay Xialing na babalik siya sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, matapos makumpleto ang gawain, nagsisi si Shang-Chi at tumakas patungong Amerika upang takasan ang mahigpit na pagsasanay ng kanyang ama. Ilang taon ang lumipas, pinalitan ni Shang-Chi ang kanyang pagkakakilanlan at hindi pinayagan ang sinuman na malaman ang tungkol sa pinagmulan ng kanyang pamilya, kasama na ang kanyang matalik na kaibigan, si Cathy. Sa kabila ng lahat ng oras na lumipas, patuloy na isinusuot ni Shang-Chi ang emerald na kwintas ng kanyang ina at nagtatrabaho bilang isang valet driver kasama si Cathy. Magkaibigan na tayo ng 10 taon, okay? Alam mo namang hindi ako tanga. Isang gabi, naghapunan ang dalawa kasama ang kanilang kaibigang abogado, si Su, at ang kanyang kasintahan. Naniniwala si Su na hindi pa naabot ni Cathy at Shang-Chi ang kanilang buong potensyal at sinasabi niya na pwede pa maging higit pa sa mga valet driver. Kinabukasan, sumakay sina Shang-Chi at ang kanyang matalik na kaibigan ng boss. Habang nasa biyahe, may isang lalaki na tumitingin sa kanyang pendant at hinihiling na ibigay ito. Umatras si Shang-Chi pero may 2 lalaki na dumating at hinuli siya. Sinusubukan ni Cathy na ipagtanggol si Shang-Chi pero itinutulak siya pabalik ng lalaki. Galit na galit, ipinakita ni Shang-Chi ang kanyang totoong kulay at tumilapon sa isang suntok ang isa. Pumapasok ang kasamahan ng lalaki pero madaling napapabagsak ni Shang-Chi. Nang sandaling yon, sumali sa laban si Razor Fist, isang higanteng lalaki na may prosthetic na braso na may laser sword. Sinusubukan niyang hampasin si Shang-Chi pero mahusay itong inilagan. Ang mga atake ni Razor Fist ay nauwi sa pagkasira ng bus at nawalan ng preno. Bilang resulta, binangga ng driver ng bus ang sasakyan sa isang kotse at nawalan ng malay. Dahil walang nagmamaneho sa bus, dali-dali si Shang-Chi patungo sa harap at siya ang humawak ng manibela, ngunit mabilis siyang hinabol ni Razor Fist. Sa huli, tinulungan ni Cathy na imaneho ang bus habang nilalabanan ni Shang-Chi ang higante papunta sa likurang kabina at ipinatuloy ang laban. Nakukuha ni Razor Fist ang kalamangan at malapit na niyang lapain ang kanyang kalaban. Gayunpaman, bago niya ipatupad ang huling suntok, ibinunyag ng higante na ipinadala siya ni Wenwu upang atakihin hindi lamang siya, kundi pati na rin ang kanyang kapatid na babae. Sa kabutihang palad, nagawang makalaya ni Shang-Chi at sinipa ang higanteng may isang braso pabalik habang tumatalon sa susunod na karwahe. Sa kanyang utos, pinaikot ni Cathy ng matindi ang sasakyan na nagpatalsik sa buntot na kabina kasama si Razor Fist. Sa huli, nagawa ni Cathy na patigilin ang bus at napagtanto ni Shang-Chi na ninakaw ni Razor Fist ang kanyang kwentas habang naglalaban. Walang ideya si Cathy sa nangyari at tinanong si Shang-Chi tungkol dito. Matapos ang maraming taon ng pagtatago ng kasaysayan ng kanyang pamilya, sa wakas ay nagpakita ng katotohanan ang tumakas na mamamatay tao at ikinuwento sa kanyang matalik na kaibigan ang lahat tungkol sa kanyang magulong nakaraan. But a guy with a freaking machete for an arm just chopped our butts in half, Sean! Who the hell are you? Nag-aalala siya na baka ang organisasyon ng isa Zero Rings ay naghahanap sa kanyang kapatid na babae at nagpasya siyang babalaan ito tungkol sa nalalapit nilang pag-atake. Gayunpaman, malaking problema ito dahil hindi pa nakikita o nakakausap ni Shang-Chi si Xialing mula nang lisanin niya ang bahay. Sa kabutihang palad, nagpadala siya ng isang postcard sa kanya ilang buwan na ang nakalipas at natagpuan ng nag-aalalang kapatid ang kanyang address dito. Magkasama, nagtungo sina Shang-Chi at Cathy sa China upang hanapin si Xialing at napadpad sila sa isang underground fight club. Pinanood nila ang center stage at nakita si Wong, isang talentadong salamangkero, nakikipaglaban sa isang napakalaking halimaw. Gamit ang kanyang mahiwagang kakayahan sa teleportasyon, nagawa ni Wong na talunin ang nilalang at nalinis ang entablado para sa susunod na laban. Nakilala ni Xiangyi ang tagapag-organisa ng club at hinikayat ng lalaki ang assassin na lumaban kapalit ng lokasyon ni Xiaoling. Nang pumasok si Xiangyi sa ring, natuklasan niya na ang kanyang kalaban ay walang iba kundi si Xiaoling. Akala ni Xiangyi na magkakaroon siya ng emosyonal na muling pagkikita kasama ang pamilya, ngunit may ibang plano si Xiaoling. Ang nakatakdang kapatid na babae ay sumugod sa kanyang kapatid at nakatama ng ilang suntok habang nagpipigil si Xiangyi. Sa huli, tinumba niya ito sa pamamagitan ng sipa sa mukha na nagwagi sa laban. Pagkatapos ng laban, binalaan ni Shang-Chi si Xiaoling na plano ng organisasyon na isa Zero Rings na nakawin ang kanyang kwintas. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Xiaoling na siya ang may-ari ng fighting ring at malinaw na hanggang ngayon ay may sama ng loob pa siya sa kanyang kapatid dahil iniwan siya nito.
Ilang minuto lang pagkatapos, umandar ang alarm system ng club na nagbabadya ng pagdating ng isa Zero Ring Squad. Nakaligtas si Xiaoling at ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng isang lihim na labasan habang napilitan sina Shang-Chi at Cathy na ipagtanggol ang kanilang sarili. Sinira ni Shang-Yi ang isang bintana at iminungkahi na tatakas sila gamit ang mga kawayan sa gilid ng gusali. Sa kanilang paglabas, natagpuan sila ng mga ninja ng isa Zero Rings at nilabanan sila ni Shang-Chi upang mabigyan ng oras ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, nakarating ang mga mandirigma kay Cathy sa kabila ng pagsusumikap ni Shang-Yi at itinulak siya habang humahawak sa kawayan, sumisigaw ng tulong. Tumakbo si Shang-Yi at agad na hinawakan siya, ngunit kinuryente ng isang ninja si Shang-Chi, pinilit niyang bitawan siya. Bumagsak si Cathy, ngunit sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Xiao at bumalik upang tulungan ang kanyang kapatid. Sa sandaling talunin nila ang mga ninja, isang bomba ang sumabog sa kalapit na bintana at tumilapon sila. Sa loob ng ilang segundo, lumitaw ang punong ninja ng Ten Rings, hinablot ang kwintas ni Xiaoling at tumakbo para makatakas. Sinubukan niyang tumakas gamit ang isang helicopter, ngunit pinigilan siya ni Shang-Chi. Nagkaroon ng labanan ng dalawa at agad na malinaw na ang punong ninja ay hindi isang maliit na kalaban. Sumiklab ang mainit na labanan pero nakakuha ng kalamangan si Shang-Chi at pinatigil siya sa lupa. Tatapusin na sana ni Shang-Chi ang ninja pero lumabas si Wenwu at pinigilan siya. Ipinaliwanag ni Wu na ipinadala niya ang kanyang mga tauhan kay Shang-Chi bilang isang pagsubok at na-impress siya na natalo ng kanyang anak ang bawat isa sa kanila. Nagkaroon ng maikling pagkikita ang ama at anak at hindi nagtagal ay bumalik sila sa bahay kasama sina Xiaoling at Cathy. Pagdating nila, sila ay mainit na sinalubong at ibinahagi ni Wu kung bakit niya hinabol ang kanilang mga kwintas. Lumalabas na matapos makatakas ang kanyang mga anak mula sa bahay, nagsimulang magsaliksik ng husto ang mananakop ukol sa talo. Isang araw, habang nag-aaral, narinig ni Wenwu ang boses ng yumaong asawa niya na humihingi ng tulong. Ayon sa tagumpay, di umano, nakakulong si Li sa likod ng isang tarangkahan sa talo ng kanyang mga tao at desperadong kailangan ng isang taong ililigtas siya. Siyempre, nahihirapan sina Shang-Chi at Xiaoling na paniwalaan na ang kanilang ina na namatay ay nakikipag-ugnayan mula sa kabilang buhay at iniisip na parang nawawala ang katuwiran ng kanilang ama. Gayunpaman, determinado si Wenwu sa kanyang pantasya at isinasama si Shang-Chi at Xiaoling sa kanyang mga plano. May isang tarangkahan sa kailaliman ng kanilang mga bundok. Naghihintay sa atin doon ang iyong ina. Ginamit ni Wenwu ang mga kwentas upang i-activate ang isang estatwa ng dragon, at ito ay nagbubukas ng isang mahiwagang mapa ng tubig na nagpapakita ng isang layout ng talo. Ang nayon ay tila binabantayan ng isang nagbabagong gubat na parang laberinto, na halos imposibleng salakayin. Gayunpaman, isang tuwirang daan patungo sa nayon ang nagbubukas isang beses sa isang taon sa isang tiyak na oras. Dahil sa mga kwentas na tuklasan ni Wu nalilitaw ang daan sa loob ng 3 araw at pinaplano niyang atakihin ang talo at palayain ang kanyang asawa. Nang tanungin ni na Shang-Chi at Xiaoling kung ano ang gagawin niya kung tatanggihan siya ng mga tao ng talo, inamin ni Wenwu na balak niyang sunugin ang nayon. Tutol sa plano ni Wenwu ang magkapatid at sinusubukan nila itong pigilan, ngunit pinapakulong sila ni Wenwu kasama si Cathy. Sa bilangguan, nakilala ng 3 si Trevor, isang aktor, at si Morris, ang kanyang mahiwagang alagang walang mukha. Ibinunyag ng mahiwagang nilalang na ito na nagmula ito sa talo at nakuhanan ni Wenwu sa isa sa kanyang mga ekspedisyon sa nakapaligid na mahiwagang kabubatan. Dahil sa kaalaman nito sa teritoryo, alam ni Morris kung paano mag-navigate sa kabubatang parang maze at nagpasya ang grupo na tumakas at babalaan ang taga-talo tungkol sa nalalapit na pag-atake ni Wenwu. Binasag ni Xiaoling ang mga pader ng bilangguan at nakatakas ang grupo sa pamamagitan ng isang sistema ng tunnel sa ilalim ng compound. Ninakaw nila ang isang kotse mula sa garahe at sinubukang makalabas. Ngunit nang hadlangan sila ng mga gwardiya ni Wu na walang ibang pagpipilian, nagtuloy sila patungo sa kabilang labasan, ngunit natuklasan nilang kailangan ng otorisadong fingerprint para buksan ito. Sa sandaling iyon, 4 na gwardiya sa motorsiklo ang umatake sa kanila mula sa bawat gilid. Madaling nalampasan ni na Xiaoling at Shang-Chi ang mga ito, habang hinugot ni Shang-Chi ang isa patungo sa kanilang kotse. Matapos ma-knock out ang gwardiya, ginamit nila ang kanyang fingerprint para buksan ang pintuan ng garahe at mabilis na tumakas, sinara nila ang pinto pagkatapos nilang makalabas. Kinabukasan ng umaga, patungo ang grupo sa kabubatan na maze ni Talo. Si Cathy ang nagmamaneho ng sasakyan sa gubat at sa simula, maayos naman ang lahat. Gayunpaman, biglang nagbago ang lahat nang magsimulang magbago ang terrain ng walang babala. Nagsisimulang gumalaw ng hindi regular ang mga puno at nahihirapan si Cathy na mag-navigate sa manibela. Gayunpaman, nakakalusot sila sa pagitan ng mga puno at mabilis na nakakausad sa kabubatan dahil sa gabay ni Morris. Sa huli, napunta sila sa isang hardin at dumaan sa isang talon hanggang sa makarating sa talo sa pamamagitan ng isang portal. Ang mahiwagang nayon ay nakakamangha at iba sa anumang nakita nila. Ang lugar ay puno ng pinakamagagandang puno at tahanan ng pinakaunike na mga nilalang na may mahika, kabilang ang mga siyam na buntot na fox, nagliliyab na phoenix, at mga halimaw na may taas na 8 paa.
Pagdating nila, nakatagpo sila ng isang hukbo ng mga gwardya na pinamumunuan ni Guangbo, ang general ng nayon. Matapos ipakilala ang kanilang mga sarili bilang mga anak ni Li, sinubukang lumapit nina Shang-Chi at Xiaoling, ngunit pinigilan sila ng mga gwardya at naghanda para sa isang pag-atake. Sa kabutihang palad, dumating ang kapatid na babae na si Nanli sa tamang oras at pinigilan ang mga gwardya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tiyahin at tinanggap ang kanyang pamangkin na babae at lalaki sa baryo. Binalaan ni Shang-Chi ang mga taga-baryo tungkol sa nalalapit na pananalakay ni Wenwu at ipinaliwanag ni Nan ang kasaysayan ng talo sa kanila. Ayon sa kanya, ang mga tao ng talo ay umiral na sa loob ng higit 40 na siglo, pinoprotektahan ang mundo mula sa isang madilim na nilalang na may kapangyarihang wasakin ang mundo. Noong maraming taon na ang nakalipas, ang tagapamuhay sa kadiliman, isang halimaw na sumususo ng kaluluwa, ay umatake sa nayon kasama ang kanyang hukbo ng mga lumilipad na demonyo. Lalong lumakas ang tagapamuhay sa kadiliman sa bawat kaluluwang nilamon nito at sinubukang pumasok sa mundo ng mga tao. Gayunpaman, pinadala ng mga pinuno ng talo ang kanilang pinakamalalakas na mandirigma upang pigilan ang masamang hukbo. Sa simula, hindi kayang suyuin ng mga mandirigma ng nayon ang halimaw na sumususo ng kaluluwa. Ngunit, nagbago ang takbo ng laban nang sumali sa pakikidigma ang dakilang tagapagtanggol, isang makapangyarihang dragon. Nagtagumpay ang mga mandirigmang talo na itaboy pabalik ang dweller sa kadiliman at ang kanyang mga puwersa at ikulong sila sa likod ng madilim na tarangkahan. Mula noon, ang halimaw ay nahikayat ng maraming mandirigma sa paglipas ng mga taon upang subukang palayain sila, nagpapanggap sa mga tinig ng kanilang mga mahal sa buhay at ipinapangako sa kanila ang kanilang pinakamalalaking hangarin. Kaya, ang tinig na naririnig ni Wenwu ay sa katunayan ay hindi kay Li, kundi sa dweller sa kadiliman. Pagkatapos aralin ang kasaysayan, nagsimulang mag-ensayo ang mga taga-baryo bilang paghahanda sa pagdating ni Wenwu at sumunod din ang mga bisita. Natutong pumana si Kati mula kay Guangbo. Pinapahusay ni Xiaoling ang kanyang mga kakayahan habang nag-ehersisyo si Shang-Chi kasama ang kanyang tita. Sa gabi bago ang pagsalakay ni Wenwu, nag-usap si Shang-Chi at Kati at inihayag niya ang kanyang balak na patayin ang kanyang ama. Kinabukasan, naghahanda ang mga mandirigmang talo para sa labanan at inilalagay ang kanilang mga sarili sa mga kasuotan at sandatang gawa sa kaliskis ng dragon. Suot ni Shang-Chi at Xiaoling ang mga armor na iniwan ng kanilang ina at sumama sa mga mamamayan upang harapin si Wenwu. Saglit lamang, dumating ang mananakop kasama ang kanyang mga tauhan at ipinag-utos na sirain nila ang madilim na pintuan. Gayunpaman, tumanggi si Nan at sinabi sa kanya na isang masamang nilalang ang nagmamanipula sa kanya. Hindi naniwala ang mailap na Wenwu sa kanya at iniutos sa kanyang mga tauhan na umatake. Nagbanggaan ang dalawang panig. Naglakad si Wenwu sa gitna ng labanan patungo sa madilim na pintuan. Sinusubukan nina napigilan siya, ngunit nakikialam ang punong ninjen ng mananakop at nagsisimula ang dalawa ng isang laban. Nakita ni Shang-Chi ang kanyang ama na papalayo at sinubukang habulin siya, ngunit pinigilan siya ni Razor Fist. Sa kabutihang palad, dumating si Xiaoling at pinananatiling abala ang dambuhalang isa ang kamay habang nakakahabol si Shang-Chi sa kanyang ama. Natagpuan ni Shang-Chi si Wenwu sa isang kalapit na templo at inatake niya gamit ang isang baston. Ngunit tinalo siya ng kanyang ama at sinipa pabagsak ang kanyang anak. Galit sa pagsuway ng kanyang anak, muling binuksan ng mananakop ang mga lumang sugat at sinisisi si Shang-Chi sa pagkamatay ng kanyang ina. Sinisigawan niya ito dahil nanonood lamang bilang isang bata at hindi kumikilos habang si Li ay walang buhay. Sinubukang umalis ni Wenwu, ngunit determinado si Shang-Chi na pigilan siya at umatake mula sa likuran. Gayunpaman, madaling naharang ng ama ang kanyang atake at nag-counter-attack. Pinaputok ni Wenwu ang mga ring kay Shang-Chi, ngunit dinaig ni Shang-Chi ang kanyang mga atake at sumugod sa kanyang ama. Nakatama si Shang-Chi ng ilang suntok at tinawag si Wenwu na isang napakasamang ama. Sabi niya na maiinis si Li sa kanya at lalong nagagalit si Wenwu. Galit na galit, binato ng Livid the Conqueror ang kanyang anak gamit ang mga singsing at tumilapon siya papunta sa isang kalapit na ilog. Sa sandaling iyon, narinig ni Wenwu ang tinig ni Li mula sa mga bundok at tumalon patungo sa madilim na tarangkahan. Pinupok niya at pinahina ang hadlang na nagbigay daan sa hukbo ng naninirahan sa kadiliman na makalusot. Samantala, sa battlefield, nakakakuha ng kalamangan ang mga tao ng talo laban sa mga tao ni Wenwu. Gayunpaman, mabilis na naganap ang kaguluhan ng salakayin ng mga tropa ng naninirahan sa kadiliman ng ngayon. Isang lumilipad na demonyo ang sumaklob sa ulo ng ninja ni Wenwu, kinuha ang kanyang kaluluwa, at ibinigay ito sa naninirahan sa kadiliman, na ginamit ito upang mabawi ang kanyang lakas. Nauunawaan ang panganib na kinahaharap nila, nagpa siyang itigil ng organisasyong isa Zero Rings ang kanilang laban at makipagtulungan sa Talo Warriors upang labanan ang mga demonyo. Samantala, lumubog si Shang-Chi sa ilalim ng ilog at ang dakilang tagapangalaga ay lumitaw mula sa ilog. Sinakyan ito ni Shang-Chi at hinarap muli ang kanyang ama bago niya tuluyang masira ang tarangkahan.
Hindi nag-aaksaya ng oras, nagpatuloy ang ama at anak sa kanilang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, mas determinado si Shang-Chi na gawin ang anumang paraan upang siya ay mapigilan. Binabato ni Wenwu ng 5 singsing ang kanyang anak, ngunit ginamit ni Shang-Chi ang mga teknik ng kanyang ina upang itutok pabalik ang mga ito na kinokontrol ang mga singsing. Sa 5 singsing bawat isa, pantay na magkatunggali sina Wenwu at Shang-Chi at lumalala ang labanan. Walang babala, inatake si Shang-Chi mula sa hangin at pinaputok ang kanyang mga singsing sa kanya, pinapabagsak ang kanyang anak sa lupa. Nang bumangon si Wenwu, natuklasan niya na isang malaking pagkakamali ang kanyang pag-atake. Dahil nakuha na ni Shang-Chi ang kontrol sa lahat ng 1-0 singsing, sinubukan ni Shang-Chi na patayin ang kanyang ama at sumugod para sa isang super atake. Gayunpaman, nagbago ang kanyang puso sa huling sandali at itinapon ang mga singsing sa lupa. Nakikiusap si Shang-Chi sa kanyang ama na talikuran ang kanyang misyon, at pansamantalang pinag-isipan ito ni Wenwu. Gayunpaman, huli na dahil ang naninirahan sa kadiliman ay pumutok mula sa madilim na tarangkahan. Sinubukan nitong atakihin si Shang-Chi, ngunit itinutulak ni Wenwu ang kanyang anak palabas ng daan, isinasakripisyo ang kanyang sarili, habang kinakain ng nilalang ang kanyang kaluluwa bago siya tuluyang lunurin. Ipinapasa ni Wu ang mga singsing sa kanyang anak, at walang magawa si Shang-Chi habang pinapanood ang pagkamatay ng kanyang ama. Sandaling pagkatapos, sinubukan ng halimaw ng kadiliman na atakihin si Shang-Chi, ngunit dumating si Shaolin kasama ang dakilang tagapagtanggol na pumigil sa pag-atake nito. Habang pinananatiling abala ng dragon ang halimaw, ginagamit ni Shang-Chi ang mga singsing upang lumikha ng isang pagguho ng lupa na pinipigilan ang mas maraming hukbo ng demonyo na makatakas sa kanilang piitan. Hindi nagtagal, sumali si Shang-Chi sa kanyang kapatid sa dakilang dragon, at kinokontrol ng dragon ang kalapit na ilog na lumilikha ng isang tsunami na nakakapiit sa naninirahan sa kadiliman. Sa simula, masyadong mahina ang masamang nilalang upang makalabas. Gayunpaman, nagsimulang pakainin ito ng mga alipores nito ng mga kaluluwa ng tao na nagpapalakas sa kanya. Isang pinatibay na nilalang sa kadiliman ang nakatakas mula sa kanyang bilangguan sa tubig at hinawakan ang dakilang tagapagtanggol, sinisipsip ang kanyang lakas ng buhay. Ito ay nagiging napakadelikadong posisyon dahil ang pagsipsip sa kaluluwa ng dragon ay magpapalakas sa masamang nilalang na talagang hindi mapipigilan. Nang makita ito, sina Guangbo at Kati ay sinubukang pigilan ang nilalang sa kadiliman. Ngunit ang general ng Tarlo ay pinatay ng isa sa mga lumilipad na demonyo. Hindi nag-aaksaya ng oras, pinaputok ni Kati ang isang palaso sa liig ng nilalang, nagbibigay ng oras sa dakilang tagapangalaga upang makatakas. Ang dragon ay gumagapang palayo, tinitilamsik ang tubig sa naninirahan sa kadiliman, habang mahigpit na humahawak sina Xialing at Shang-Chi para sa kanilang buhay. Sa huli, nagsanib puwersa sina Xialing at ang dakilang tagapangalaga upang pigilan ang nilalang habang pinaputukan ni Shang-Chi ng 10 rings, winawasak ang naninirahan sa kadiliman mula sa loob palabas. Pagkatapos ng labanan, nag-ilaw ng kandila ang mga tao ng talo at nagbibigay ng huling paggalang sa mga nawala nila sa laban. Ilang araw ang lumipas, bumalik silang lahat sa kani-kanilang buhay, at sina Shang-Chi at Kati ay bumalik sa Amerika. Mayroon silang isa pang date sa hapunan kasama si Su at ang kanyang kasintahan. Ikinuwento ng magkaibigan ang mga nangyari sa nakaraang linggo, pero hindi naniwala si Su sa kanilang kwento at inakala na niloloko siya nila. Ilang sandali ang nakalipas, dumating si Wong, ang salamangkero mula sa Fight Club, sa pamamagitan ng isang portal at hiniling kay Shang-Chi at Kati na sundan siya, habang naiwan sina Su at ang kanyang kasintahan na ganap na nagulat. Pumapasok ang dalawa sa portal at nakikipagkita kina Wong at sa dalawa pang superhero na siyentipiko, kung saan tinatalakay nila ang pinagmulan ng singsing. Sa panghuling eksena, nakikita natin na si Xiaoling ay namumuno na sa organisasyon ng Ten Rings, ginagawa itong isang inklusibong hukbo kung saan pinapayagan ang mga lalaki at babae na mag-ensayo at sa wakas ay nakikita bilang pantay-pantay. Salamat sa panonood. Kung gusto mong makakita pa ng iba, pakiusap siguraduhin mag-like, mag-subscribe at buksan ang notifications para hindi mo may miss ang mga susunod na video. Maraming salamat.